Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Kumusta mga kaibigan? Pag-usapan natin ang pinakabagong kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Ayon sa ulat mula sa DOH, isang bagong kaso ng monkeypox ang naitala. Bagaman mayroon ng 10 naunang kaso, ito ang unang pagkakataon na idineklara ng WHO bilang public health emergency noong August 18. Ang pasyente ay isang 33 taong gulang na Pilipino na walang travel history sa ibang bansa. Ngayon, kailangan nating maging maingat pero hindi dapat magpanik. Unang-una, hindi ito kasing dali kumalat gaya ng trangkaso o COVID-19. Hindi natin kailangan mag-expect ng lockdowns o pagsasara ng mga negosyo. Tuloy ang pang-araw-araw na gawain, pero may mga bagay na kailangan nating bantayan. Ano ang itsura ng monkeypox? Kung makakita ka ng mga butlig-butlig sa balat na kahawig ng bulutong tubig, lalo na kung nagkaroon ka ng close contact sa isang tao, magpatingin ka agad. Ang mga sintomas ng monkeypox ay katulad ng chickenpox, mga butlig na parang pimples na nagiging blisters sa loob ng ilang araw. Ang mga blisters na ito ay karaniwang tumutubo sa kamay, katawan, at minsan sa pribadong bahagi ng katawan. Ang kakaiba sa monkeypox ay ang pagkakaroon ng kulani o namamagang lymph nodes na hindi mo makikita sa chickenpox. Kung ikaw ay may lagnat, sakit ng ulo, at maraming kulani, maaaring na-expose ka sa monkeypox. Paano kumakalat ang monkeypox? Maaaring kumalat ito sa pamamagitan ng close contact sa isang tao na may mga sugat o blisters. Maaari ding maipasa sa respiratory droplets, kaya't mahalaga ang pagsusuot ng face mask. Hugasan din ang mga damit, kama, at mga kagamitan na ginamit ng isang taong may monkeypox. Dahil nagsimula ito sa mga hayop, mahalaga ring iwasan ang kontak sa mga hayop na posibleng infected, gaya ng rodents. Sa atin, mas malamang na sa tao ito manggaling. Ano ang gamutan para sa monkeypox? Walang magic treatment para dito, ngunit gumagaling naman kahit walang espesyal na gamot. Karaniwan, supportive treatment lang ang kailangan, tulad ng pag-inom ng maraming tubig, pain relievers, at pagpapanatiling malinis ang mga sugat. Ang mga may malalang kaso ay maaring kailanganin ng mas matinding atensyong medikal. Paano makakaiwas? Hugasan palagi ang kamay, lalo na kung may kasama kang may rashes. Mag-practice ng safe sex at gumamit ng condoms. Kung may nakakasama kang may mga sintomas ng monkeypox, magpatingin ka agad sa doktor. May mga pagkain bang dapat iwasan at kainin kung ikaw ay may monkeypox? Walang partikular na mga pagkain na kailangan iwasan ng taong may monkeypox, ngunit mahalaga ang tamang nutrisyon upang mapanatiling malakas ang immune system at mapabilis ang paggaling. Narito ang ilang mga rekomendasyon. Number 1. Iwasan ang mga pagkaing mataas sa asukal at processed foods. Ang mga ito ay maaaring magpahina sa immune system at magdulot ng pamamaga sa katawan na hindi makakatulong sa iyong paggaling. Number 2. Iwasan ang mga pagkaing maaaring mag-trigger ng allergic reactions. Kung alam mo na may allergy ka sa ilang pagkain, iwasan ang mga ito upang hindi magdulot ng karagdagang stress sa iyong katawan. Number 3. Bawasan ang pagkonsumo ng mga fatty foods at junk food. Ang mga pagkaing ito ay maaaring magpabagal sa proseso ng paggaling at magdulot ng karagdagang mga problema sa kalusugan. Number 4. Alcohol at caffeinated drinks. Mas mabuting bawasan o iwasan ang mga ito habang nagpapagaling, dahil maaari itong magdulot ng dehydrasyon at makaapekto sa iyong kalusugan. Rekomendasyon para sa mga taong may monkeypox. Una, kumain ng balanced diet na puno ng prutas, gulay, at whole grains upang matulungan ang katawan na labanan ang impeksyon. Pangalawa, uminom ng maraming tubig upang manatiling hydrated, lalo na kung may lagnat. Pangatlo,
Isama ang mga pagkaing mataas sa bitamina C at zinc dahil ang mga ito ay nakakatulong sa pagpapatibay ng immune system. Ang pangunahing layunin ay panatilihing malakas ang katawan upang makalaban sa virus. Kaya't mag-focus sa masustansyang pagkain at iwasan ang anumang makakapagpahina sa immune system. Huwag mag-alala ng sobra pero maging aware tayo sa mga sintomas at kung paano makakaiwas sa sakit na ito. Ano-ano ang mga maling akala at katotohanan tungkol sa monkeypox? Narito ang 3 mga maling akala, myths, at 3 katotohanan, facts, tungkol sa monkeypox. Katotohanan. Katotohanan number 1. Ang monkeypox ay naipapasa sa tao mula sa ibang tao sa pamamagitan ng malapitang kontak. Ang virus ay kumakalat sa pamamagitan ng direktang kontak sa mga sugat, likido ng katawan, o respiratory droplets ng taong infected. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng paghawak sa mga kontaminadong bagay tulad ng damit o kumot. Katotohanan number 2. Mas mababa ang pagkakahawa ng monkeypox kumpara sa COVID-19 o trangkaso. Hindi tulad ng mga respiratory virus, ang monkeypox ay hindi airborne at nangangailangan ng malapit o matagalang kontak para maipasa. Dahil dito, mas mababa ang posibilidad ng malawakang pagkalat ng sakit. Katotohanan number 3. Ang monkeypox ay karaniwang gumagaling ng kusa kahit walang tiyak na gamutan. Karamihan ng mga kaso ng monkeypox ay banayad at ang mga tao ay gumagaling sa loob ng ilang linggo sa pamamagitan ng supportive care tulad ng hydration, pahinga at paggamot sa mga sintomas tulad ng pananakit o lagnat. Maling akala. Maling akala number 1. Ang monkeypox ay nakakaapekto lamang sa mga unggoy at ibang hayop. Bagaman unang natuklasan ang virus sa mga unggoy, maaari rin itong makahawa sa mga tao. Ang pangalan na monkeypox ay maaaring magdulot ng maling akala dahil ang natural na tagapagdala ng virus ay karaniwang mga rodent, hindi mga unggoy. Maling akala number 2. Ang monkeypox ay isang bagong sakit. Ang monkeypox ay kilala na sa agham mula pa noong 1958 at ang unang kaso sa tao ay natukoy noong 1970. Bagaman mas napapansin ito ngayon, hindi ito isang bagong sakit. Maling akala number 3. Ang monkeypox ay kasing deadly ng smallpox. Bagaman, ang monkeypox ay kabilang sa parehong pamilya ng virus na nagdudulot ng smallpox, ito ay karaniwang mas banayad. Karamihan ng mga tao ay gumagaling ng walang seryosong komplikasyon at mas mababa ang fatality rate nito kumpara sa smallpox. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.